Praise the Lord at welcome back again dito po sa ating programa sa Gospel Force sa pagbibigay po ng kasagutan sa mga ilang katanungan po mga kapatid patungkol po sa Biblia. And salamat po sa pagsubaybay po dito sa ating channel. At sa walang pagtatagal, ating pong tatalakayin mga kapatid ang isa na naman pong katanungan. Ito po ay patungkol sa tinatawag na speaking in tongues. Dahil nabanggit po natin doon po sa last video po natin na isa po sa itong kauna-unahang sign na natanggap po ng tao ang banal na espiritu, ito po sila ay magsasalita ng iba't ibang wika. That is the initial sign na pinagbasihan po nila doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa John chapter 3 verse 5 mga kapatid, sabi niya maliban na ang tao ay may panganak sa tubig at saka sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Na ito naman ay no doubt, ito ay tumutukoy sa bautismo sa tubig at bautismo sa espiritu na tinatawag niya ang ating Panginoong Jesucristo na kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa espiritu. Ngayon, doon po sa verse 8 ng John chapter 3, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo that the Spirit breathes and you hear its voice. Sabi niya doon mga kapatid, maririnig po ang tinig. Sabi niya doon, ito po ang kapanganakan sa espiritu. At doon po sa Acts chapter 2, nalaman nila doon, natanggap nila yung banal na espiritu dahil po sila po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Na narinig sila ng ibang tao, bakit ba sila ito ay nagsalita ng iba't ibang wika? Sabi ni Apostol Pedro, ito po yung sinabi ng propesya na sa kauli-hulihang mga araw ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu. So again, sa mga hindi pa po nakapanood sa ating last video, pwede niyo pong panoorin. Doon po isa-isa po natin itong tinalakay. Ano po ba yung kapanganakan sa espiritu na ito po ay tinatawag na bautismo sa espiritu or receiving of Holy Ghost po mga kapatid or Holy Spirit. Ayan. So sa video na ito mga kapatid, tatalakayin po natin ng kadugtong po dito dahil mayroon po tayong ibang katanungan. So doon po sa Book of Acts, mabasa natin doon mga kapatid na isa po dito sa pinagbabatayan nila yung pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na doon po patungkol sa pagtanggap ng banal na espiritu. Nasabi niya doon, with the Spirit breaths, ayan, and you hear His voice. This is the a man who is born of the Spirit. Ayan. So ito po ay ang tao ay naipanganak sa espiritu or sa ibang salita mga kapatid, ito ay kapanganakan sa espiritu. Or sa ibang salita mga kapatid, ito ay bautismo sa espiritu or pagtanggap ng banal na espiritu na siya po ay napuspos ng banal na espiritu po mga kapatid. Ayan. So doon po sa Acts chapter 10, isa din po sa pagbabasihan natin doon na noon pong na-confirm ng mga kasamahan ni Pedro at yung mga Hudyo po mga kapatid na si Cornelio na isang hintil ay natanggap niya ang banal na espiritu dahil mayroon po silang narinig na gaya ng ng sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na kapag po matanggap natin ang banal na espiritu or may panganak tayo sa banal na espiritu, mayroon po tayong maririnig and you hear its voice. Ano po yung narinig lang mga kapatid? Acts chapter 10 verse 49, and they heard them speak with tongues. So ibig sabihin mga kapatid, yun po ang pinagbabasihan ng mga Hudyo na nalaman nila si Cornelio na isang hintil ay natanggap niya ang banal na espiritu dahil narinig po nila na nagsalita po ng iba't ibang wika. So no doubt, so dito mga kapatid sa oras na ito, meron pong nagtatanong, sabi niya hindi daw po lahat ay mag-speaking in tongues. Ayan. So sabi niya malinaw daw na nakasulat sa book of 1 Corinthians chapter 12. Binanggit niya rin po mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 14. Anyway, yung 1 Corinthians chapter 14 ay sa susunod na mga video tatalakayin po natin yan. Pero ngayon mga kapatid, makafocus po tayo dito sa kanyang binigay na talata sa 1 Corinthians chapter 12. Nasabi niya doon mga kapatid na hindi daw po lahat ay mag-speaking in tongues. Again, dito po sa pagbabasa po ng Biblia, isa po sa pinakamahalagang pagbabatayan po natin mga kapatid at kaibigan, ito pong tinatawag na konteksto. Malaman po natin kung sino po yung nagsasalita, at ano pong panahon at para kanino yung sinasabi mga kapatid at kaibigan, anong klaseng tao at kailan at saan. Yan. Isa po yan sa mga basihan po natin na para po maunawaan po natin yung Biblia. Ayan. So maliban po doon sa pagtalakay po sa salitang Griego, sa Hebreo po mga kapatid, of course kasama yon. Pero dito mga kapatid, isa po sa napakahalagang bagay po na para maintindihan po natin ang ating binabasa sa Biblia, ito po ay pag-intindi kung ano yung context mga kapatid. Praise the Lord. So, una, magbibigay po muna tayo ng background dito po sa tinatawag na libro po ng Biblia. Ano po ba itong Book of Acts? Ang Book of Acts po mga kapatid, ito po ay kung saan naitala ang kasaysayan po ng conversion ng Christians na kung saan ang mga tao ay na-convert into Christianity mga kapatid, na tinawag silang Kristiyano, na sila po ay nanampalataya, sila ay nagsisi at nagpabautismo sa tubig at nabautismuhan sa banal na espiritu mga kapatid. So ito po yung conversion, ito po yung kasaysayan sa Biblia na kung saan na-i-build yung tinatawag natin mga kapatid, the foundation of the church. Paano po yung experience nila nung na-convert po yung mga tao po doon. Ayan. So kaya po mababasa natin doon na maraming nabautismo, there are 3,000 souls, there are 5,000.
marami po mga kapatid. Praise the Lord. So dito, ano naman dito sa 1 Corinthians? Sa 1 Corinthians, kaya po tinawag siyang the Corinthians, ito na po yung mga church mga kapatid, which is, tapos na po sila ng experience doon po sa Book of Acts. Ano pong ibig sabihin? Ito pong Corinthians, kaya po tinawag itong Corinthians, ito po yung the Church of Corinthians. Marami pong mga churches mga kapatid, ito po ay the Church of Corinthians, kaya po may tinawag din the Church of Ephesians, the Church of Galatians, the Church of Thessalonians. Marami po mga kapatid at kaibigan, anong ibig sabihin? Ito po yung mga tao na nabautis, na mayroon ng pananampalataya, sila ay nagsisi, sila ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at sila rin po ay nakatanggap ng banal na Espiritu na sabi po sa Acts chapter 2, pagkatapos po nilang bautismuhan, sabi na doon, they were added to the church, pero hindi po doon nagtatapos, sabi ng Biblia, they have all things in common. Ibig sabihin, their experience po mga kapatid ay pariho po. Ayan. So dito sa 1 Corinthians, ito po yung mga Gentiles or mga Hintil na hindi po sila Hudyo na na-convert mga kapatid na into Christianity sa katuruan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito po ay church na. Kung titingnan po natin yung bawat sinasabi doon, magkaiba po mga kapatid. Dahil ang Book of Acts, ito po ay conversion, which is ang 1 Corinthians or the Corinthians mga kapatid, ito na po yung na-convert na mula sa Acts experience po mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, bakit ba natin tinalakay ito? Kasi po, nais po natin dito malaman ano po ba yung speaking in tongues na sinasabi sa Acts at sinasabi naman doon sa Corinthians. Ano bang ibig sabihin mga kapatid? Magkaiba po ang tinatawag na speaking in tongues sa Book of Acts at saka speaking in tongues sa Book of Corinthians. Ngayon, kung intindihin natin ang Book of Acts, hindi po natin pwedeng gamitin ang Corinthians na experience sa Book of Acts kasi po mga kapatid, magkaiba nga po yun. Ayan, ano pong ibig sabihin mga kapatid? Ngayon tatalakayin natin, isa-isahin po natin ito pong binigay niyang talata dito po sa 1 Corinthians chapter 12. Ayan, nasabi niya dito, ito yung patunay daw na talagang matibay na talata. At isa pa lang mga kapatid, kung manonood kayo ng video, ito, alam kong yung iba dito ay nakapanood na ng mga ibang video na kontra or against doon sa tinatawag na speaking in tongues, nasabi nila hindi lahat. Kadalasan dito mga kapatid, hindi po sila gumagamit ng Book of Acts. Ano po ang kanilang ginagamit? Ang kanilang pong ginagamit, it's always, okay, in the Book of Corinthians. Na which is church na po yun, tapos na ang conversion nila. Ayan, na-convert na po yun. Okay? So, yan po, isa po mga kapatid. Kahit anong video, mag-search kayo sa YouTube, sa Facebook, saan man yung mga social medias mga kapatid. Every time na merong mag-against or kokontra sa tinatawag na the initial sign which is speaking in tongues when we receive the Holy Ghost or the Holy Spirit, wala po silang ibang gagamitin. It's always in the Book of 1 Corinthians. Kaya doon po tayo mga kapatid nalilito. Kasi po, hindi mo pwedeng gamitin mga kapatid ang 1 Corinthians na experience na dalhin mo doon sa Book of Acts. Kasi po mga kapatid, magkaibang event, magkaiba pong tao. Ayan, noon pong mga nakatanggap doon, halimbawa kay Cornelio, hindi pa siya naidagdag doon sa church. Nung hindi pa niya natanggap ang banal na Espiritu. Nung natanggap niya ang banal na Espiritu, of course, they belong to the church. And then, this Corinthians, mga kapatid, bago po sila naidagdag sa church, of course, sila ay may pananampalataya, sila ay nagsisi, nagpabautismo, at nabautismuhan sa banal na Espiritu. This is the Corinthians, mga kapatid. Okay? Kaya po tinawag na the Church of Corinthians. Ngayon, babasahin po natin itong kanyang sinasabi. Nagbibigay lamang siya ng ilang talata po, mga kapatid. Dito po sa verse 10, nasabi niya dito, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y, ibig sabihin mga kapatid, sa iba, ibig sabihin hindi po ito lahat. Meron lamang specific na tao na binigyan po nito mga kapatid. At sa iba'y ang hula or prophesying, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu or discerning of spirits, at sa iba'y ang iba't ibang wika or pagsasalita ng iba't ibang wika or tinatawag na speaking in tongues, at sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika or speaking in tongues. Ang sinasabi dito mga kapatid, meron pong binigyan ng gift na kung saan sila ay may gift of miracles, gift of healing, gift of prophesying, gift of tongues mga kapatid, gift of interpretation of tongues, gift of tinatawag dito mga kapatid na discerning of spirit, at marami po ito mga kapatid. Pero punta po tayo sa kanyang tinawag na dito po sa verse 29 na sabi niya, lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, of course hindi mga kapatid. Lahat bagay mga guro, lahat bagay manggagawa ng himala, of course hindi. Dito tayo sa verse 31. Have all the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret. Ayan, lahat ba ay magsalita ng iba't ibang wika? So ito yung sinasabi niya, hindi daw lahat. Of course, ang sagot po natin doon mga kapatid, kung lahat ba ay magsalita ng iba't ibang wika? Yes at saka no. Why? In the Book of Acts,
I should say yes, because lahat po tayo ay kailangan mabautismuhan sa banal na Espiritu, at kung mabautismuhan tayo sa banal na Espiritu, initial sign, that is speaking in tongues, mga kapatid, according kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo and the experience of the apostles. But when we talk about 1 Corinthians, of course, ang sagot, mga kapatid, ay no. Hindi po lahat ang magsalita ng iba't ibang wika. Brother BJ, ano po bang ibig sabihin? Tingnan po natin, mga kapatid. Kasi po, sabi ko nga kanina, pag-aralan po natin yung tinatawag na context. Ano ba yung context dito, mga kapatid? Ito po ay mahalaga na para hindi tayo maging ignorant sa nakasulat po sa Biblia. At anong ibig sabihin? Para maunawaan natin. Ayan. Sa 1 Corinthians chapter 12, ang sabi dito, now concerning spiritual gifts, ito pala ay spiritual gifts. Sa verse 1, mga kapatid, doon pa lang, makikita na natin, brethren, I would not have you ignorant. Sabi ni Pablo, hindi ko gustong kayo hindi makaalam or maging ignorante kayo or maging ignorant sa mga bagay-bagay na spiritual gifts. Ano po ba itong spiritual gifts? Ayan. So dito po sa verse 4, sabi dito, mga kapatid, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Meron daw tinatawag na iba't ibang kaloob. Ibig sabihin, hindi po ito lahat. Okay? Hindi po ito sa lahat, mga kapatid. May iba't ibang kaloob, specific gift para po doon sa tao. Okay? Pero sabi dito, but the same Spirit. Anong ibig sabihin? But the same Spirit. Meron lamang silang espiritu doon, mga kapatid, na iisa. Kaninong espiritu yun? Yun pong na-experience sila, mga kapatid, nung nabautismuhan po sila sa banal na espiritu. Ibig sabihin, tapos na po silang mabautismuhan sa banal na espiritu. Sabi nga ng Biblia, kung wala tayong espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos, ay hindi po tayo sa Kanya. So dito, mga kapatid, sabi niya, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ibig sabihin, meron lamang pong isang espiritu. Ano yun? Yung isang espiritu na tanggap nila, mga kapatid, gaya ng experience sa Book of Acts. Ayan. Sabi niya, and there are diversities of operation, but it's the same God, which work it all in all. Ibig sabihin, may yung Diyos natin ay meron silang iba't ibang operation. In the Old Testament, being a Father, He is the Creator. And in the New Testament, being a Son, niligtas po niya tayo sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo para malinisan nating kasalanan. At dito naman, mga kapatid, nung nag-ascend po siya, pinadala niya, may promise po, mga kapatid, na ipadala ang banal na Espiritu sa kanyang pangalan, na ito ay tinatawag sa Biblia, sa Book of Romans, the regeneration. So dito, mga kapatid, sabi dito, there are many tinatawag diversities of operation, but it is the same God. Okay? Pareho lang Diyos, hindi po dalawa, hindi po ibig sabihin tatlo na sila, but the same God, mga kapatid, but different and diversities of operation, mga kapatid, na nangyayari. Ayan, sa verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom. To the one, hindi lahat, mga kapatid. Merong binigyan ng gift na word of wisdom. Merong gift din, mga kapatid, to another, the word of knowledge. Pero magkaisang espiritu lamang. By the same Spirit. Verse 9, to another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. Ayan. Sabi niya dito sa verse 10, to another, working of miracles. Ito yung binabasa natin kanina. Tingnan nyo sa verse 9, ha. To another, faith by the same Spirit. Sa iba ay binigyan ng gift of faith. Kung ang context nito, mga kapatid, ay in general, lahat po ito, na sabi niya ay meron lamang, hindi po lahat, sabi dito, mga kapatid, hindi lahat nabigyan ng gift of faith. Paano yan? Sabi ng Ephesians, we are saved by grace through faith, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi pala ito lahat. Hindi pala lahat, mga kapatid. Kung ang context dito, mga kapatid, ay hindi ibinigay, okay, ito lamang ay hindi po lahat ng tao, gaya nga dito, sabi niya dito sa verse 10, na hindi lahat ay mag-speaking in tongues. Yes, totoo yan. Ano mong pinag-usapan nito, mga kapatid? Ang pinag-usapan po dito kasi, sa 1 Corinthians, it's all about the spiritual gifts or the diversities of gifts or the specific gifts of the Holy Spirit, mga kapatid, na binigay po sa bawat mananampalataya pagkatapos po niyang mabautismuhan sa tubig at saka sa banal na Espiritu. Iba po yung speaking in tongues doon, noong conversion, nung natanggap po natin ang banal na Espiritu. Magkaiba po yun, mga kapatid. Ang speaking in tongues dito na sinasabi, ito po yung mga taong nakatanggap na ng banal na Espiritu. Ayan. So isa po yan sa niliwanag natin, mga kapatid, na magkaiba po ang context. Praise the Lord. So dito, kung titignan po natin, iba pong faith ang pinag-usapan po dito, mga kapatid. Ito po yung faith na gift po, mga kapatid, spiritual gifts. The gift of the Holy Spirit po, mga kapatid, which is faith, na hindi po ito lahat. Of course, when we talk about conversion,
nung na-convert tayo mga kapatid, lahat po tayo may pananampalataya. Kasi hindi ka po pwedeng magpabautismo, wala kang pananampalataya. Mark 16:16, ang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Sumunod mga kapatid. So ngayon, hindi po tayo maliligtas kung wala po tayong pananampalataya. Paano yan? Kung sa church ay specific lang, binigay doon sa isang tao na, ikaw, sabi ng Diyos, ito, meron kang gift of faith. Paano yung iba walang gift of faith? Hindi yung maliligtas. Hindi po ganun mga kapatid at kaibigan. Magkaiba pong faith ang sinasabi dito kaysa doon sa conversion. Ayan. So doon sa conversion, mayroon tayong faith. Lahat tayo doon mga kapatid. Pero sabi ng 1 Corinthians, hindi lahat ay mayroong gift of faith. Bakit? Totoo po ito mga kapatid. When we talk about the church, mayroon lamang pong specific gift ang binigay po sa bawat isa sa atin. Ayan, maybe may iba, 2, 3, pero hindi po lahat ito mga kapatid na binigyan po ng ganitong gift. So magkaiba po mga kapatid. Kasi kung ito po ang patunay na sa talatang sa verse 10 po mga kapatid na hindi lahat na mag-speak in tongues. Yes, hindi lahat when we talk about spiritual gifts. But when we talk about receiving of the Holy Ghost, that is the initial sign of receiving of the Holy Ghost. Ibig sabihin, magkaiba pong context sa Biblia. Kaya nga po, kapag nakinig po tayo ng storya dito po sa Biblia, titingnan po natin ano ba yung pinag-usapan po doon. Huwag tayong, kumbaga dito tayo nagbabasa tapos ini-interpret natin doon sa ibang sinasabi, iba po yung pinag-usapan po doon mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, specific po ang Bible. Okay? So kung interpret mo ang 1 Corinthians, wag kang mag-base sa Book of Acts lang. Tingnan po natin yung buong konteksto po mga kapatid. At lahat ba ay magsalita ng iba't ibang wika? Kung ang tanong mo ay tumutukoy doon sa Book of Acts na pagtanggap ng banal na espiritu, ang sagot po ay yes. Dahil po lahat po ay nakatanggap ng banal na espiritu. Kung ang tanong mo na lahat ba ay magsasalita ng iba't ibang wika na patungkol sa 1 Corinthians na sa mananampalataya sa mga believers na in the church na tumutukoy sa spiritual gifts, hindi po mga kapatid. Kasi mayroon lamang pong binigyan ng specific gift. Hindi po tayo lahat mayroong gift of faith, okay? Pero tayo pong lahat ay mayroon po tayong faith, okay? Doon po sa conversion, because we are saved by grace through faith. Hindi po tayong lahat ay magsalita ng iba't ibang wika kung patungkol sa spiritual gifts. Pero tayo pong lahat ay magsasalita ng iba't ibang wika kung ito ay patungkol sa pagtanggap ng banal na espiritu. I think malinaw po mga kapatid sa oras na ito. At bago po ako magtatapos dito, babasahin ko lang po mga kapatid dito po sa verse 13. Sabi niya dito, "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." Ang sabi po dito mga kapatid, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat. Ano daw mga kapatid? Dito pong sinabihan dito na binigyan po ng specific gifts, sila daw po ay nabautismuhan na sa banal na espiritu. Malinaw. Malinaw po mga kapatid at kaibigan. So wala pong duda, ang 1 Corinthians, nung nag-speaking in tongues sila mga kapatid, ito po ang mga tao na ito ay binigyan ng tinatawag na spiritual gifts. That is spiritual gifts. Of course, marami tayong uri ng speaking in tongues. May speaking in tongues na tinatawag na prayer of tongues, praying in tongues. Magkaiba yun mga kapatid. So, anyway, sa mga susunod natin na video, tatalakayin po natin yan para mabibigyan po natin ng linaw. And of course, ito yung pinakahihintay ko mga kapatid na pagkakataon na ma-share itong tinatawag na speaking in tongues. Kasi po, sa ating evangelism, mayroon pong nasasabi sa atin, si Brother BJ, bakit hindi ka nagtuturo ng speaking in tongues? Bakit natin ituturo mga kapatid? Unang-una, ang Diyos po ang magtuturo sa tao kung paano po yung speaking in tongues. Ka pwedeng mag-create, mayroon akong mga nakilala na mga tao na sabi nila, nag-memorize daw sila ng speaking in tongues. Although, tatalakayin natin dyan mga kapatid. Kasi, magandang pag-uusapan po yan. Kasi, sabi nila, tinuruan daw sila mag-speaking in tongues. Pero sabi ng Biblia mga kapatid, they spoke in tongues as the Spirit gave utterance. Ibig sabihin, yun pong Spirito. Hindi po tayo pwedeng mag-invento ng speaking in tongues mga kapatid. Nakakatakot po yun. Kaya po, excited ako na tatalakayin ito. Kasi po, mayroon pong nagsasabi ng ganon. And of course, when we talk about evangelism, sa mga lahat po siguro na nakaranas ng evangelism, hindi po natin doon tinuturo o mag-speaking in tongues ka. Hindi po yun mga kapatid. What we teach is magkaroon ka ng pananampalataya, pag magsisi ka sa iyong kasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, at tatanggapin mo ang banal na espiritu. Ayan. And of course, kapag natanggap niya ang banal na espiritu, initial sign doon mga kapatid, that is speaking in tongues. Pero hindi natin tinuturo
ang speaking in tongues, mga kapatid. Dito sa ating programa, nagbibigay tayo ng linaw patungkol sa speaking in tongues. Ano po ba yung sinasabi sa Biblia? Para po maunawaan natin mabuti, mga kapatid, yun pong nakasulat base po sa konteksto po ng Biblia. Do all speak in tongues? When you talk about 1 Corinthians, no, because it is spiritual gifts. But when you are referring to Book of Acts, yes, because that is receiving of the Holy Ghost. Ayan. So sa oras na ito, temporary po tayong magkuklose. Salamat po sa panonood at pagsubaybay po dito sa ating channel. And see you in the next video. Mga kapatid, kung meron po kayong katanungan patungkol po sa speaking in tongues, marami pong mga kumukontra nito. Kasi po, marami na pong nagsisend sa atin. Meron din pong hindi naniniwala speaking in tongues, sabi na sa demonyo daw. Tatalakayin din po natin yan. Hindi po natin sasagutin ng oo at saka hindi lang, kundi pagbibigyan po natin ng linaw patungkol po sa ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol po dyan, mga kapatid. Praise the Lord. So, salamat po sa panonood and see you in the next video po, mga kapatid. God bless.